ay very, very gruesome, unacceptable. Sana huwag na maulit yan. Lalong-lalo na yung modus na ginawa nila na mag-checkpoint, na magkunwari pulis. Sampal yan sa atin kapulisan. Hindi natin nahuli, nasa National Highway, nag-checkpoint, hindi natin nasita. Yung pulis pala, yung pulis na pinatawag natin, yung doon sa crime scene, bago, hindi pa natin ito i-adjourn muna, habang nandun yung pulis, yung pinapatawag ko na pulis, yung nakita ng NBI, kalimutan, bago kita makalimutan, hindi muna tayo mag-adjourn. Hindi ko pa nabang ang Gable, so, dito ka, upo ka. Nakalimutan ko tuloy ito. Sorry. Na-sworn ka na ba? Yes, Your Honor. Nandoon ka, ano, ang pangalan mo? PMSG Nicolas Respicio, Your Honor. Ha? PMSG Nicolas Respicio, Your Honor. How old are you? 36 years old, Your Honor. Saan ka assign? Naka-RPHAS po ngayon ako, Your Honor, pero dati sa Solano Police Station po ako. Ito, kahit na senador ako, usapang pulis, huwag ka na magbasa dyan sa pinabit mo. Itago mo yung pinabit mo at mag-usap tayo dito. Yes, Your Honor. Ha? Huwag yung prepared na pinabit ng abogado mo. Be honest to me. Mag-usap tayo. Nandoon ka sa crime scene nung nangyari. How far were you sa crime scene? Your Honor, kung estimated meters po ng bahay sa may checkpoint, less than 100 meters. Kasi po yung bahay po namin sa baba po ng highway. Kung nasa labas po ng bahay, hindi po makikita yung mga location ng crime scene kasi po yung highway mataas po. Ka-level po ng highway yung bubong ng bahay namin kaya hindi po makikita yung area. Kakailanganin pa pong umakyat doon sa may hagdan para makita yung highway po. Okay. Pero alam mo na may checkpoint. Your Honor, nung chinek ko po kung may army kasi po sabi nung mother-in-law ko, Hindi, tanong ko, alam mo may nag-checkpoint doon malapit sa bahay mo? Your Honor, wala pong nangyaring checkpoint that time nung chinek ko po dahil andun lang po sila sa may gilid, kinakausap po ng barangay Purok President, Your Honor, kaya nung nakita ko po na kinakausap nila, nagka-assume po ako, nakakilala niya yung tatlong kinakausap po. Kaya pumasok po ako sa loob ng bahay, Your Honor. So, nakita mo nag-usap sila. Yes, Your Honor. Ina-assist po nung Purok President yung tatlo na nakita ko na nasa gilid, Your Honor. Kaya nung nakita ko, nag-assume po ako na kakilala niya yung mga pulis na yun, Your Honor. Pulis ka Pulis ka. Wala, hindi ka nagdududa na bakit naka-uniform ito, nag-checkpoint tapos ang sasakyan Mitsubishi Adventure. Your Honor, yung sasakyan po nila, Your Honor, hindi po nakikita. May naaninag po na sasakyan doon pero hindi po makita dahil palikong yung highway po, nandun po sa may palikong area yung mga sasakyan. Bale, nung tinignan ko po yung mga tatlong andun sa gilid, based on their armaments, Your Honor, yung best po, katulad po ng mga issue na ginagamit ng pulis. Kaya hindi po ako nagduda na sila nga po ay nagpapanggap na pulis, Your Honor. Saan ka ba assign? That time, Your Honor, I was assigned Solano Police Station, Your Honor. Solano Police Station. Solano? Yes, Your Honor. So, yung bahay mo, hindi sakop sa area ng Solano? Hindi, Your Honor. Residente po ako doon sa may Kinakaw, Bagabag, Your Honor. Doon po ako nakatira. Bagabag? Yes, Your Honor. So, kahit na hindi yun area of responsibility mo, sa ngalan na police ka, you are a police of the Republic of the Philippines. You are a police of the Philippine National Police. Hindi ka dapat madidelimit yung inyong pagiging police doon lang sa area mo. Kahit saan ka, basta within the jurisdiction of the Republic of the Philippines, you can exercise your duty as a policeman. Di ba? Yes, Your Honor. Actually po, Your Honor, nung
nakarinig po ako ng putukan. Ako po ang rumesponde doon sa crime scene, Your Honor. Ako po ang nagsilbing nag-preserve doon sa crime scene para hindi po makontaminate. At Preserve kagad. Katagal ang putukan nun. Katagal ang putukan. Anong ginawa mo? Narinig mo putok. Hanggang may finishing touches pa nga eh. Tapos yung pak. Tapos later, tahimik. Tapos dandahan, mayroong pak. Finishing yung mga tao doon sa loob ng sakyan. Pak. Yung initial salvo pa lang, anong ginawa mo? Your Honor, nung narinig ko po yung putukan, bali tumakbo po ako palabas ng bahay. Nung pagdating ko po sa may hagdanan, nakita ko po yung family ko na andun pala naglalaro yung mga bata. Kaya inisip ko po sila para hindi po tamaan ng mga ligaw na bala. Pag nung na-safety na po sila, pumunta po ako, nag-proceed po ako doon sa area at inassess ko po yung crime scene. Nakita ko po na masyadong brutal yung ginawa. Tapos papatakbo po yung mga suspect. Kaya sa isip ko, hindi yun actual police operation. Kaya po tinawagan ko po kaagad yung concern station. At ang naidial ko po is Police Captain Biado, Your Honor. Anong sabi mo doon kay Captain Biado? Ini-inform ko po siya na may nangyaring shooting incident doon po sa area. Tapos sila po ay papatakas going south direction, Your Honor. However po, naputol po yung aming pag-uusap dahil naputol yung linya. Tapos denial ko po ulit siya, hindi ko na po siya makontak dahil number busy. Kaya noong naisip ko po na baka makalagpas ng Bagabag, tinawagan ko ang nearby station, ang Solano Police Station, at ang natawagan ko po ang deputy namin, si Police Captain Lloyd Guillermo, Your Honor. And then, hindi po siya sumagot dahil nasa simbahan daw po siya nung time na yon, kung kaya't yung hotline po namin ang tinawagan ko. At doon po, sinabi ko po lahat ng mga possible description ng mga suspect, pati yung sasakyan nila, heading towards Solano para po makapaghanda sila upang mahuli, Your Honor. Anong sabi nung kausap mo sa stasyon nyo? Nasagot po yon ng duty operator namin, si Police Staff Sergeant Barbieto, at base po sa kanya, Your Honor, in-inform niya po yung COP at saka deputy namin. Yung pagtawag mo, nakaalis na sa crime scene yung mga suspect? Yes, sir. Papatakas na po sila, kaya Patakas. tinawag ko po kagad, Your Honor. So kung nag-responde ka agad yung tinawagan mo, ma-checkpoint nila yung patakas ng mga suspect. Posible po, Your Honor. Posible. Yes, Your Honor. Oh, COP Solano. Bakit nakatawag pala siya? Good afternoon, sir. Sir, bali ang nag-inform sa akin, sir, is yung PITOC, sir. Actually, yung hotline yung nag-inform sa akin, sir. Kasi yung hotline yung tinawagan niya, sir. Bali, kan naman, sir, yung PITOC namin, sir, siya yung nag-disseminate na may nangyayaring ambush. Province, Yes, PITOC, sir. Provincial Yes, sir. Tactical PITOC, sir. Operation Yes, Center. sir. So, sino yung natawagan mo, Kwan? Sino yung natawagan mo pala? Sabi mo, natawagan mo yung radio operator nyo doon sa Kwan. Ano pangalan ng radio operator? Police Staff Sergeant Ariel Barbieto, Your Honor. Babrito? Barbieto, Your Honor. Oh, hindi ka sinabihan ni Staff Sergeant Barbieto? Tabi na kayo dyan. Doon ka na umupo. Yan, upo ka dyan na, Chief. Hindi ka sinabihan ng radio operator mo na, sir, may tawag si Sergeant Kuan, sir, nandun mismo sa crime scene na ganito, ganon. Hindi ka sinabihan? Sinabihan naman po, sir. Pero yung una niyang tinawagan kasi, sir, is yung provincial, sir, bago ako, sir. Para at least i-disseminate sa mga nearby units na may nangyayari ng ambush, sir. So, na-alerto naman actually dahil kay Sergeant Respicio, na-alerto naman po lahat ng units sa Nueva Vizcaya. So, yun po, nalaman namin na may nangyayaring ambush na po sa area sa Bagabag po. Yun nga lang, yung nag-responde mo, nakasalubong yung biktima, ay yung suspect, hindi naharang. Pero dapat nag-checkpoint kayo doon banda sana para naharang yun. Aside sa mag-respond sa crime scene, meron kayong dapat checkpoint na nilagay.
Yes, sir. Nag-conduct naman po ng checkpoint yung Solano. Considering lang kasi na yung urban center po kasi yung area namin, yung commercial center po ng Nueva Vizcaya. Marami po kasi siyang lusutan actually, sir. So initially po, sir, yung pinakamalapit na checkpoint area, yun po yung pinagkandakan namin ng checkpoint, sir. And considering po kasi na Sunday po kasi noon, sir, tapos karamihan ng dismissal kasi actually ng mga simbahan noon, sir, is 9 to 10, sir. So, karamihan ng mga pulis natin doon, sir, is na-deploy sa mga simbahan ng panahon na yun, sir, anticipating yung paglabas ng mga tao. So, nung nagkaroon po ng tawag na ganun, sir, yung pinakamalapit na pwede naming pag-establishan ng checkpoint, yun na po yung nag-establishan namin, sir. Hindi man dapat meron kang, di ba, meron kang, ang tawag niyan, quick response force na naka-standby palagi. Isa-open natin yan, meron kang pwersa doon sa estasyon, makapag-responde pag may emergency. Aside sa mga nakadeploy sa mga simbahan, sa mga usual, routinary deployment natin, meron tayong alert team, di ba? Chief of police din ako ng munisipyo May alert team ako nakastambay doon pag makareact kagad pag may tawag. Wala kang alert team na nakastambay? Pero po, sir, yun po yung nag-checkpoint, sir, actually. Ay, hindi na yun alert team. Nag-checkpoint sila. Yes, O sir. bakit hindi nag-checkpoint nila sila, nahuli? sir. Yun nga, sir, maraming labasan naman po kasi yung area namin, sir. Sayang nung pagkakataon. Sana hero kayo. Hero kayo kung nahuli ninyo yon. Yes. Go ahead. Mr. Police Major Anthony Ayungo, sir. Hindi ka apari, hindi siya apari. Saan No kayo? po, sir. Sa Solano Police Station Solano. po ako, sir. Yes, sir. Mali yung name. So Solano. So Solano ang nag-act, Mr. Chairman. Hindi provincial ang nag-act. Sayang. Kasi after Solano ba, outside of the province na o nasa loob pa rin ng province? Kung nakalusot dun sa checkpoint ninyo sa Solano, kasi sabi mo maraming labasan, Yes, sir. province territory pa rin, di ba? Nueva Ye- Vizcaya pa rin. Yes, sir. Opo, sir. Wala nang ibang kumilos sa province? Meron naman po, At the sir. province level? May, sir, pasa ko na lang po kay Provincial Director namin, sir. Sayang kasi kung ano talaga. Teka muna, ano ba ranko nyo, sir? Police Major po, sir. Major, Major. Ba't alam nyo yung hinahanap nyo? Si Sergeant Respicio was able to relay anong vehicle? Wala, hindi niya nasabi. Yung Kon- initial po kasi, sir, actually is nagkaroon ng ambush. So, Kaya nga. What are nagkaroon we na po looking ng- for? Anong sasakyan ang hinahanap natin? Walang To information. follow na ganun. po kasi nangyari yun, sir. Ha? To follow na kasi ng Oo nga. pagpasa ng information about sa vehicle, sir. Yung description ng vehicle, late na po kasi naipasa sa amin, sir. Sige, okay. Kaya ko tinatanong. Sige, Colonel. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, the report was sent to me. I received it mga 10 o'clock na, sir, ng umaga. So it happens between 9:10 to 9:20 yata yun, yung ambush. So nung na-receive ko yung report, I asked the SDO, yung SDO ang tumawag sa akin, yung staff duty officer. Sabi niya, sir, meron tayong shooting incident. Sabi ko, saan nangyari? Saglit, sir, kukunin ko lang yung tapos i-inform kita. Sinantay ko. So tumawag ulit. Sabi, sir, 6 ang patay, sir. So nabigla ako, sir. So sabi ko, activate mo yung dragnet. Sabi, sir, activated na, sir. So lahat ng station, nag-conduct sila ng checkpoint. Ang resulta nga, kaya nga hindi nakalabas ng Bayumbong dahil sa mga checkpoint. So ang ginawa is pumasok sa loob. Ang una pang report doon sa sasakyan na ginamit is pumasok siya ng Ifugao, papasok ng meron kasi papuntang Ifugao, sir, papuntang Manila. So ang report is pumasok dito, then pumasok sa kasi ang lamot natawagan na rin, kaya na-block na rin ang lamot. So pumasok dito. So ang ginawa nitong mga inner municipality, nag-set up sila ng checkpoint doon sa loob. So lahat na-concentrate sa loob. So hindi siya nakalabas, pero nung chinek namin yung CCTV, yung report is mali. Dumaan sa Maharlika Highway mismo. Ang lang doon is hindi siya makalabas. So ang ginawa, pumasok na sa bandang Solano. So hindi rin namin alam kasi walang CCTV sa mga areas na dinaanan kung pumasok pa ng Villa Verde doon sa looban, sir. So nag-set up ng dragnet, sir. May checkpoint naman talaga. Kaya hindi nakalabas ng Bayumbong. Kasi isa lang din naman yung labasan ng Bayumbong. Isa din yung pasukan ng Bagabag papuntang Isabela. Tapos yung palabas ng Ifugao. So lahat po yan, sir. Na-activate po yung dragnet. Tinawagan ko yung PMFC
nag-form sila ng team para mag-search doon sa vehicle na sinasabi. Wala, kahit ano ang gawin ninyo, basta delayed ang reaction, wala pa rin. Kahit Yes, sir. gaano kagandang dragnet mo dyan, time is of the essence pagdating sa quick response. Kung binilisan sana ninyo, mas maganda talaga sana. Talagang nakuha nyo yun. About yung pagsunog, wala nakapag-report sa inyo. May sinunog sa sakyan dito? Na-report na yun, sir, mga 4 o'clock na, sir, nung tumawag sa akin. Hapon na? Umaga, sir. Umaga, sir. Umaga? Following day na? Yes, sir. So, ano yung So, ang understand, description ng lugar na sinunugan? Wala nasa, mga tao? nasa ano, sir? Nasa may palayan, sir. Palayan, Yes, walang sir. tao, malayo sa bahay? Likod ng school, sir. Walang tao sa school, sir. Anong taon, sir? Anong taon yan? Saan yung nasunog na vehicle? Sa Solano pa rin, sir. Yes, sir. Solano So, pa rin. ang tingin ko dyan, dahil hindi na makalabas yung sasakyan, sinacrifice na lang na sinunog, sir. Kaya, balikan kita. Yes. Solano, naka-put up ng checkpoint. Province, naka-put up ng checkpoint. Tapos, nahanap natin yung sunog na sasakyan sa Solano pa rin. Yeah, pero interior part of Solano? Interior part, yung barangay na yun? Interior po, sir. Sa malapit na sa bandang paakyat na ng bundok, sir. Udyawan, sir. Okay, thank you. At least, yan, and then yan yung vehicle ni ano na natitrace natin kay... Abordo. Ayan po yan, sir. Kasi nung chinik ng forensic unit natin, naka-wielding yung mga chassis number saka engine number. So meron palang isang number doon sa likod, parang secret number. So hindi nila alam na meron pa palang number doon. So yun yung nagturo kung kanino yung sasakyan na yun. Handaan talaga. Pinaghandaan. So, how many minutes nung narinig mo ng putukan, saka ka nakapagtawag ng responde? Your Honor, katatapos lang po ng putukan yun dahil nung nakita ko po, papatakas na po sila sa, pasakay po sila doon sa may sasakyan. Hindi mo ako katagal ng putukan, katagal, may mga finishing pa eh. Dapat mabilis kang nagtawag kasi kung nagkatawag ka kaagad, magandang response din nila. Kahit na gaano kaganda yung plano nila, yung kanilang dragnet operation, kapag hindi timely yung information, useless yun. Your Honor, on time po yun, Your Honor. Bali, nung lumapit po ako doon sa may crime scene, nasalubong ko po yung crowd. Madami po nagtatakbuhan yung mga driver po dahil na-stuck na po yung mga sasakyan doon. Nasalubong ko po yung mga Hindi, tao nung nag-first putok, saan ka? andun po, Your Honor, nung narinig ko po yung putok, Your Honor, andun po ako sa kusina dahil kasalukuyan po akong nag-prepare. Kusina? Yes, Your Honor. Hindi ka na-alarma na may pumutok dyan sa malapit sa bahay mo. Tumakbo po agad ako palabas, Your Honor. Kaya lang po naantala po ako dahil yung family ko po nandun sa may tuping. Kaya isinafety ko po dahil baka matamaan po sila ng ligaw na bala. Madamay pa sila, Your Honor. So mga ilang minutes bago yung first burst of fire, bago ka nakatawag sa police station. Actually, Your Honor, natapos na po yung putukan noon. Patakbo na po sila doon sa may sasakyan, Your Honor. Kaya tinawag ko po kagad. Kasi yung first call ko po, Your Honor, that was 9:30. Hindi po agad na sagot, na miss call po kay Police Captain Biadoy. Kaya nag-second call po ako. At yun pong second call, yun po yung na-report yung incident. At sinabi ko po na papatakas na sila going Solano, Your Honor. So, Anong armas mo doon sa bahay mo? yung short firearm, Your Honor. Short lang, Yes, Your Honor. Yung Glock po. yung Glock. Yes, Your Honor. Hindi ka ba pwede lumabas sa kalsada at tutukan mo ng Glock yung 6 na pumatay doon? Hands up! Police ito! Your Hindi mo Honor, pwede arestuhin yung 6. Ikaw lang mag-isa, Glock lang gamit mo. Your Honor, Taas ang kamay. Hindi kaya? dito po kasi ako galing sa... Hindi, tinatanong going- kita, kaya mo, hindi. Kaya, Your Honor. Tanungin ko yung katapangan mo. Kaya, Kaya Your- mo silang hulihin. Kaya, Your Honor, kasi... O bakit hindi mo hinuli? Your Honor, malayo po sila, Your Honor. Kasi nag-exit po sila going Solano. Dito po ako sa bandang Pajadi galing, Your Honor. Kung doon po sana ako sa nasalubong ko, that's the time pwede po, may pagkakataon po, Your Honor. Pero galing po kasi ako dito, malayo. Kaya Doon po sila nag-withdraw, Your Honor. Dito po ako galing sa kabila. Oo nga, pero kung ako, police ko, tapos meron lang akong armas doon na kahit na marami kayo, puputukan ko kayo.
Takbuhin talaga. Puta, tsansa ko na ito maging hero ako. Tsansa ko na ito makatulong sa mga biktima. Talaga atakihin ko yun. Wala ka. Your Honor, that time po, Your Honor, ang dami pong mga tao na, kung makapapansin po doon sa video, ang dami pong tao doon sa may pinag-extend nila, Your Honor. Kahit po pagpaputok, baka po mga residente po, baka madamay po, Your Ay, Honor. hindi naman Sila ang putukan mo. Alam nga, puputok ka maraming tao. Kung magkipagbarilan, barilan ka. But anyway, mga foregone chances yan ninyo. Nandoon ka na sa crime scene. Alam mo kasi, yung attitude ko nung nasa serbisyo ako, sabi ko, maka-inkwento ko lang itong mga ganito. Talagang mamalasin sa akin ito. Talagang gustong-gusto ko talagang ma-inkwento itong mga kriminal na ito. Yan ang nasa isip ko palagi. Sayang lang. Tsansa na yun. Tsansa na yun talaga. Na magka-medalya ka ng malaking medalya. Kung hinuli mo yun sila. Pero ako lang, nasayangan ako yung tsansa na makatawag ka ng mabilis. Sana mabibinilisan mo para nakarespondi ka agad kasamahan mo. But anyway, yes, yes, go ahead. Yung recollection ni Sergeant Respicio na nakita niya yung suspects natin kausap ang isang local personality. Confirmed yun? Sa investigators natin, nakausap na natin yung taong yon. Confirm nga, nakausap nyo na yung sige, okay. Basta nakausap na ninyo yung taong nakausap din. Okay. Ano recollection niya? Nakabonet na yung mga taong yun habang kausap niya o hindi? Sige, ikaw man nag-imbestiga. Sagutin nyo. Yes, sir. According to him, sir, hindi pa naka-bonnet yung isa, sir. Nakabulsa pa lang yung bonnet nung tumutulong siya. And then, Okay. nag-bonnet na lang nung ongoing na yung concert. Identify niya yun, tao na yun. Yes, sir. May pangalan ka na. Nasa stage pa lang kami kung yung identification ng tao, sir. Oo nga, pero mayroon na kayong POI Yes, sir. Yes, sir. as We to have, that sir. person. Yes, sir. We have, sir. Very good. Sige, Mr. Chairman, gaya na sinabi ko kanina, we are seeing progress and Yeah, may we wish progress naman. we wish our investigators all the best, Mr. Chairman. Yeah, we wish you all the best. Alam ko yung pinaghirapan ninyo yan. So, fight lang, ha? Fight lang. Arde, kung anong kailangan na, suportahan mo, ha? Anong mga support na kailangan para matapos itong kaso na ito. So, nakita mo yung foregone opportunity mo. Sayang. Sayang. But anyway, ako rin, the same din ang gagawin ko. Kapag nakarinig ko ng putok, una ko talaga i-secure mga anak ko. Kung nasaan na kayo, putukan niya malapit sa bahay mo eh. Talagang normal instinct natin yan as father. I-secure yung mga anak natin na nasa labas. Then saka ka nakatawag. Pero dapat binilisan mo yung tawag para wala ka man kayang connection doon sa mga perpetrators. Your Honor, malinis po ang konsensya ko. Tsaka na alam po ng mga naging previous COPs ko ang Yan, ugali nakikita po, ko Your sa mata Honor. mo. Alam ko yung taong nagsinungaling at yung taong nagsasalita galing sa puso. Sigurado ako ikaw ay nagsasalita ng totoo. Satisfied ako sa mga sagot mo. Yes, Your Honor. Kahit na hindi Thank ka you, Your gumagamit ng apidabit mo, galing sa puso yung mga sagot mo eh. So, I can confirm. Ha? You consider me as an expert pagdating sa ganon, profiling ng pagsasabi ng tao, lalo na yung pulis magsasalita. Konfirmado ko na totoo